Hello po, ako po si Abigail Barboso. I am 16 years old po, grade 11, and nakatira po ako sa Salisoy, Mikawain, Bulacan. Yung mother ko po is, ngayon po, nag-work po siya sa isang factory, and yung papa ko naman po ay tricycle driver po. Dalawa po kaming magkakapatid, babae po kaming parehas, and ako po yung bunso. Bilang bunso po, ako po yung tumutulong sa loob ng bahay, gawaing bahay, ganun. Pero at the same time po, yung mga negosyo po na hanap buhay namin noon, tinutulungan ko po si mama na magtinda, na maglako, ganun po. Gusto ko po magtapos ng pag-aaral. Siyempre, unang-una po ay para sa pangarap. Pangarap ko para sa pamilya at siyempre po para sa ibang tao. Para po lahat ng mga sacrifices po ng mga magulang ko, masuklian ko po sa kanila in the future po. At syempre po maging isa akong kagamit-gamit na instrumento sa pamamagitan ng Diyos para maging biyaya din po para sa ibang tao. Ang dream career ko po talaga ay maging isang guro. Hindi ko po alam kung bakit yun po talaga yung gusto ko ngayon kasi po nung elementarya po ako, hindi po sumagi sa akin na maging isang teacher. Pero nung tumuntong na po ako ng high school, parang doon ko na po nagkaroon ng desire yung heart ko na magturo, na magbigay ng kaalaman para sa mga kabataan na maging parte na rin po ng kanilang growth bilang isang tao. Nakilala ko po yung Soroptimist of May Kawayan Gems po dahil po sa isa kong teacher nung grade 10. Naalala ko po noon, nag-chat po siya sa akin biglaan na hinihingi niya po yung address ko po at saka yung contact number ng parents ko po. Kasi daw po, i-apply daw po niya ako sa isang scholarship program pero hindi pa raw po yun sure. So yun po, binigay ko naman kahit na hindi ko alam po kung anong nangyayari, ganun. Kinabukasan po nun, in-explain po ng teacher na yun sa akin kung ano po yung sinasabi niyang scholarship. Ang sabi niya po is naghahanap daw po sila ng isang pangalan ng bata na may potential tapos gusto po nilang tulungan yon sa pag-aaral. So, nung time po na yon is hindi ko po talaga maunawaan kung bakit ako yung napili nung teacher ko na yon sa dinami-dami naming estudyante dun sa eskwelahan. Bakit ako yung napili niyang ibigay? Na-meet ko po sila nung kinabukasan po, pinuntahan po nila kami sa bahay namin. Tas doon na po nagsimula yung interview. In-interview po nila kami sa work po ng parents ko kung paano po ba kami mamuhay, ganun po. And then, next po nun, pinatawag po kami sa bahay ni Ma'am Rose. Yung na-meet ko po yung mga iba ko pa pong ka-scholar o yung mga iba po naming kasama. Nagpakilala po kami isa-isa at hindi pa po talaga sure kung sino po sa amin ang mapipili. Pero dahil po sa kabutihang loob ni Ma'am Rose ng aming charter president po, imbis na isa po yung kinuha niya po kaming lahat. So, very thankful po kami doon. And doon ko po sila nakilala. Tinanggap ko po yung tulong nila kasi po naniniwala po ako na galing to sa Panginoon. Na kahit noong una po nagdududa ako kung bakit ako talaga. Kasi parang iniisip ko po na mayroon pang mas nangangailangan kaysa sa akin, ganun. So God knows best po talaga kasi He provided me the things I never knew I needed. Sa totoo lang po, sobrang dami na. Ngayon pong grade 11, ang natulong po nila sa akin is sinagot po nila yung tuition ko sa school ko ngayon for the whole year. So, sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila kasi nabawasan na po yung burden ng parents ko doon kung saan kukuha ng tuition. Binigyan din po nila ako ng isang cellphone tsaka ng rubber shoes for PE. Sobrang blessed ko din po kasi naranasan ko po yung isa pa po nilang program which is yung Dream It, Be It. Doon po kasi siya naganap sa school namin nung grade 10 ako. Ang masasabi ko po sa SI May Kawayan Gems ay maraming salamat po talaga. Simula po ngayon na tinutulungan po ninyo kami and alam ko po na marami pa po kayong mabe-bless na ibang tao. At hindi na rin po ako magtataka kung bakit grabe din po talaga yung pagpapala sa inyo ng Panginoon kasi po, hinahayaan nyo po si Lord na gamitin kayo bilang instrument na maging daluyan ng blessing para po sa ibang tao. Kaya po sobrang deserve nyo po lahat kung ano po yung nararanasan o yung mga
mga pagpapala po na nararanasan niyo po ngayon? Ang masasabi ko po sa mga kababaihan na nawawalan po ng pag-asa kung makakapagtapos ba sila ay unang-una po is yung kakayahan ng isang babae ay hindi lang siya nasusukat kung ano po yung mga hadlang na nararanasan natin ngayon, kundi kung paano natin i-handle yung mga problema, yung pagiging madiskarte natin bilang babae, pagiging matalino, at higit sa lahat yung kabutihan ng puso natin. And pangalawa po ay may mga tao pa po talaga na gustong tumulong, na willing tumulong. So sana po sa pamamagitan nila, wag po tayong mawalan ng pag-asa na may mga tao pa na gustong tumulong sa'yo, na gustong tumulong sa atin para makamit po natin yung mga pangarap natin sa buhay. At last po is, syempre po, magtiwala lang po tayo sa Panginoong Diyos. He never abandoned us. And naalala ko po sa devotion ko kagabi, na binasa ko po yun kagabi, ang sabi po doon, we may knock down, but God never abandoned us. But we are knocked down, but we are never destroyed. And sana po yung salita niya na yun na yung panghawakan natin. Sana maging sapat na po yun na panindigan natin, panghawakan natin yung promise na yun ni Lord. Kasi alam natin na si Lord, kapag nag-promise siya, wala siyang promise na hindi tutuparin. So sana sa pamamagitan ng mga salita niya, doon tayo humanap ng pag-asa. Kasi kapag naniwala ka talaga, gagawin niya po. Hello po, ako po si Julian Francesca Furaque, 22 years old po, currently third year college po, BS Tourism po. Yung mama at papa ko po, hiwalay na po. Yung mama ko po, nag-work po sa Tender Juicy Hotdog po. Tapos yung tatay ko naman po, namamasada po siya ng tricycle po. 5 po kami, ako po yung panganay po. Ang role ko po sa pamilya bilang panganay po, ako po yung, syempre po nag-guide po sa mga kapatid ko since broken family po kami. And ako rin po yung tumutulong sa lola ko po ngayon kasi po, nagtitinda po siya ng lugawan po. Siyempre po unang-una para sa sarili ko po kasi po hindi ko po matutulungan yung pamilya ko po kung hindi ko po muna tutulungan yung sarili ko po. Para rin po maangat po sila sa hirap po ng buhay kasi po ngayon po talaga pong kapos po kami. Nung bata po ako, ang dream career ko po is maging dentist po. First choice ko po nung college is dentistry. Kaya lang po sa Manila po yung school so yung second choice ko na lang po na tourism, which is yung dream career ko po ngayon is maging FA po. Nakilala ko po yung Sarap to Miss May Kawayan Gems sa kabatch po ni mama na nag-work po sa barangay. Tapos po, ni-refer po ako. And then the next day po, nagpunta na po sila para po mag-interview about sa hanap buhay po namin, hanap buhay po ng lola ko, pati po ng mama ko po. Kung praktikalan po, syempre po, blessing po ito galing kay God. So, yun po yung pinaka main reason po kaya po tinanggap ko na po yun. Financially po marami na po. Ito lang pong last yung sinagot po nila yung upon enrollment ko po kasi po dapat po talaga hindi na po ako makakapag-aral ng third year po kasi po yung mama ko po na diagnose po ng myoma po and under operation po siya ngayon. So, yun po yung pinaglalaanan po ng work ko po. Sa sakit po talaga ni mama. Kaya po na-short po ako pang upon enrollment. Yun po, sinagot po nila yun. And monthly po, may natatanggap po akong allowance po. From the bottom of my heart po, thank you so much po. Ang masasabi ko po sa mga kababaihan na nawawalan po ng pag-asa para makapagtapos ng pag-aaral at makapaghanap buhay is normal po na maranasan po natin or maramdaman po natin na mawalan po ng pag-asa. Pero wag po tayong mananatili doon. Maging mag-diskarte po tayo kasi as long as tinutulungan natin yung sarili natin, may mga tao na makikita yun at tutulungan din tayo kagaya po ng Sarap to Miss.
po si Althea Jane M. Bustamante, 17 years old, currently grade 12, and I'm from Salisoy. Yung father ko po ngayon ay driver and yung mother ko po housewife. 5 po kami. Ako po yung panganay. Bilang panganay po, hindi lang sa nag-guide sa kapatid ko, ako rin po yung tumutulong sa mother ko, lalo na po sa minsan po sa financial. Hindi lang po para matulungan yung sarili ko, kundi po pati yung parents ko. Una po, naging first choice ko po yung pagiging abogado. Pero pinigilan po ako ng mother ko kasi pagiging abogado daw po ay masyadong delikado. So, pinili ko na lang po mag-chef. Dahil second choice ko rin naman po yun. Actually po, hindi po ako familiar sa Soroptimist. Pero nung nag-ikot po sila Ma'am Wayomi, Ma'am Geraldine, and Ma'am Rosalie, doon ko po nakilala ang Soroptimist. Ginrab ko po tong chance ito and yung blessing nito para po matulungan ako sa pag-aaral ko and syempre po para ma-lessen yung problema ng mother ko. Bukod po sa financial, nagbibigay rin sila ng mga food package na kinakatuwa ng pamilya ko, natutulungan po mother ko. Yun nga po, nagiging motivation ko po sila. Super thankful po ako sa kanila. Ayun nga po, bukod po sa na-lesson po nila yung financial problems ko. Parang naging second mother ko din po sila. Ayun po, napakarami po nilang naibigay na opportunity sa akin. Kaya po super thankful po sa kanila. Yun po, huwag niyo hayaan na hadlangan kayo ng takot. Gawin niyo siya motibasyon. Kung kaya ng iba, mas kaya niyo. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Daniela Eliza Francisco at kasalukuyan po ako nakatira sa Salisoy, May Kawayan, Bulacan. Ako po ay 23 years old at kasalukuyan po nagtitake ng course na Bachelor of Early Childhood Education sa Pambayan Dalubasaan ng Marilao. Ang nanay ko po ngayon ay kasalukuyan pong walang trabaho at ang tanging niya lamang pong pinagkakakitaan ay ang pag-iipon ng kalakal at ano man po ang naibebenta po dito ay yun po ay nakakapandagdag po ng ipon sa pamilya. At ang tatay ko naman po ay ang trabaho ay tricycle driver po. 3 po kami magkakapatid. Ang isa po ay pumanaw na po. Bale po, 2 na lang po kami natitira sa aming pamilya. Ako po ay kasalukuyang breadwinner po at panganay po sa aming magkakapatid. At ako po ay isang working student po. Bali po, ako po ay nag-isa pong tumutulong din po sa aking pamilya po para makatulong po sa mga iba't ibang bayarin sa bahay at mga bills po ng kuryente. Naniniwala po ako na ang pagtatapos ng pag-aaral ay isa sa susi para maiahon ko at magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Kaya kahit mahirap at malaki po ang hamon na kinakaharap ko ngayon sa buhay at sa estado po ng buhay ng aking pamilya, ay pinipilit ko pong igapang ang pagkakaroon or pagtatapos ng pag-aaral. Ang dream career ko po ay maging isang guro po. Bilang isang future educator po, hangad ko po na makatulong pa po sa ibang mga kabataang katulad ko na nangangarap po na magkaroon pa ng magandang kinabukasan. Bilang isang guro po, gusto ko rin po na maging isang pundasyon po sa isang bata na mayroong pangarap sa buhay. Nakilala ko po yung Soroptimist International Gems sa pamamagitan po ni Consi BJ po dito po sa isa po siya sa naglilingkod din dito sa aming barangay. Tinanggap ko po yung tulong nila hindi lamang po sa pinansyal kundi rin po para sa pag-aaral ko din po para po matupad ko po yung pangarap ko po na maging isang guro po.
Ang mga tinulong po nila sa akin ay sobrang dami rin po. Hindi ko na po maisa-isa, kundi malaki din po yung pasasalamat ko sa kanila. Hindi lamang po sa financial, kundi rin po na sila rin po ay nagbibigay po ng inspirasyon po, hindi lamang po sa katulad ko na isang working student, kundi rin po sa marami pa pong mga kababaihan po dito na nangangailangan po ng tulong, hindi lamang po sa financial, kundi rin po sa pagbibigay ng magandang kinabukasan po. Masasabi ko po sa SI May Kawayan Gems, maraming salamat po sa mga tulong niyo po sa amin. Alam ko po, isa po kayong instrumento na binigay ni Lord sa bawat isa po sa amin na LIDA winners po. At sa mga iba pa po niyong scholar po, hindi lamang po sa aming mga kabataan, kundi po marami pa pong kababaihan na binibigyan niyo po ng pagkakataon in terms po sa mga programa na ibinibigay niyo po. Nagkakaroon po sila ng buhay pag-asa at hindi lamang po sila nag-i-stay kung saan sila nadapa. Yun lamang. Ang masasabi ko po sa mga kababaihan na napanghihinaan po ng loob. Lagi niyo pong tatandaan na nothing is impossible kay Lord, and tandaan niyo rin po na laging may pag-asa at pagkakataon sa bawat determinado sa buhay. Lagi niyo rin po tatandaan na pagkakaroon po ng edukasyon sa inyong buhay ay malaking tulong po, at huwag nating kakalimutan na i-center lagi si God sa ating buhay. Yun lamang po.